Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping, mga kabunyog, ginabi na naman. Wala ho sana ako, nagulat lang ako dito. Marami ho tayong tatapikin, maghanap tayo ng mga gandang pag-uusapan. No, mga friend. Ay, salamat ho sa dumadagdag na subscriber. No? Ako, sa totoo lang, muntik akong maluha rito sa nakita ko na to. May ganito pala, no? Parang ngayon lang ako nakakakita ng mga ganitong klaseng drama sa Senado. Pakinggan natin, no? Meron ho itong 90 likes eh, oh. Never waving. Thank you, my dear. I love you dearly and your family. Sherwin, may kumpadre. Pare, maraming salamat, pare. You are a good friend and kumpadre. I'm proud that you're the ninong of my son. To Bato de la Rosa, who stuck it out with me till the very end. Sir, I salute you, sir. To the others, my dear friends, my heart is broken. I am proud to have led a Senate that's been resolute in protecting our institution, our democracy, and our people. Being an independent leader, I gave way for each member of the Senate also to be independent and to come to decisions to collaborate. Never waving. Thank you, my dear. I love you dearly and your family. Sherwin, may kumpadre. Pare, maraming salamat, pare. You are a good friend and kumpadre. I'm proud that you're the ninong of my son. To Bato de la Rosa, who stuck it out with me till the very end. Sir, I salute you, sir. To the others, my dear friends, my heart is broken. I am proud to have led a Senate that's been resolute in protecting our institution, our democracy, and our people. Being an independent leader, I gave way for each member of the Senate also to be independent and to come to decisions to collaborate. Ay, ang masasabi ko lang ho dito, no comment. Ano ang masasabi ninyo dito sa Senado natin ngayon? Ha? Lord, ewan. Hindi ba to? Iiyak. Oh. Eh, binoto na ito si, di ba, bumoto to kay, sino to? Chis Escudero. Grabe, mga boss. Anong nangyari ro sa Senado na yun? Parang parang may namatayan na hindi mo maintindihan, nag-iiyakan sila, Ito yung sinasabi ko. Secretary Abalos orders NAPOLCOM to remove Banban Mayor's Alice Ghost police power. Oh. Pwede pala The National Police Commission is set to issue an order stripping Bangbang Tarlac Mayor Alice Guo of her police power. This is in connection with the questionable nationality and her alleged link of the Mayor Guo in the illegal operation of Pogo in Tarlac. Department of Interior and Local Government or DILG Secretary and National Police Commission or NAPOLCOM Chairman Benhur Abalos said he has ordered the NAPOLCOM to conduct a proceeding for the withdrawal of Guo's control and supervision over the Bamban Tarlac Police. You can have the control and supervision over the police, no? So, ang gagawin namin, ibig sabihin nito, pagkatapos nga ng investigasyon nito, of course, may sufficient grounds, we will withdraw the deputization of Mayor Go. As a consequence, all the privileges attached thereto are revoked immediately, including its control and supervision of its local police.
Secretary Abalos also said they have recommended to the Office of the Ombudsman the suspension of Mayor Guo. Pwede naman pala yun, mga brad, no? Bakit hindi nila magawa sa Davao? Oh, eto, Baste, handa daw magpakamatay para sa karapatan nila. Oh, pakinggan natin sandali kay Idol Badcaster. Ha? Nag-golf kami early in the morning with my children. And maganda yung bonding time namin with the kids. 3 hours ago lang ho ito. So that's parang ginto 'yan sa atin mga may pamilya and who value the moment with our kids. So all day na sana relax si Bat, all day na sana hindi na lang sana tayo magba-vlog. Kaya lang nakukornihan ako dito sa mga sa overtime work nitong mag-ama, nitong si former President Duterte at saka si Davao Mayor Baste Duterte, kasi kanya-kanya silang drama pa-drama effect sila. At baka maniwala pa yung taong bayan dito. Kaya i-report na lang natin ito sa inyo in the interest of public service. At okay lang kahit i-sacrifice muna ni Bat yung Sunday peace sana natin. Wala sanang toxicity on a Sunday. Pero wala It is our duty talaga sa taong bayan to help them decide on issues, lalo na papasok yung 2025 senatorial election. So i-play na natin. Mukhang may panibagong hero tayo, may panibagong result tayo. May panibagong ang mamatay ng dahil sa'yo, na ito si Baste Duterte. So nagpa-interview siya sa mga vloggers at saka sa media person. Siyempre nagrereklamo siya na yung kinikitilan yung nila, yung rights nila for expression. Although sa time ng tatay niya, inaaresto rin nila yung mga nagpo-post lang sa social media na laban sa Duterte administration. Pero ngayon sila naman nagrereklamo. Lalo na yung nangyari diyan sa Tacloban, maisog rally na nausog at walang nangyari dahil hindi sila nakadala ng hakot tuyo. Yung video, part of the video ng interview ni Pulong Duterte, and also yung statement ng tatay niya na among others, bine-blame niya yung eroplano pa rin, yung walang flight. Inamin na rin niya na hakot crowd lang talaga ang mga rallies nila, ang mga maisog rallies nila. Kung walang eroplano, walang rally. So kaya lang pala nila gumawa ng rally na dahil kontrolado nila yung local government personnel dyan sa Davao. Pero sa labas ng Davao, kailangan magpalipad pa silang taga Davao para mag-attend ng mga rally sa Liwasang Bonifacio. Yun ang ito eh. Baste, handa daw magpakamatay para sa karapatan nila. Oh. Duterte nagdrama kung bakit nilangaw ang rally nila. Ayan. Alam niyo mga boss, no? Yung Alice Goo at tanggalan ng police power, di ba? Oh, ba't hindi pwedeng gawin dito? Mas malupit ang nangyayari sa Davao kaysa sa Davao dapat nung nagdeklara pa lang si Baste Duterte ng drug war, dapat doon tinanggalan na siya ng police power right there and there, kasi ayaw nga ni Marcos ng ganyang klaseng parang patay ng patay, di ba? Ngayon tinanggal na raw ho doon ngayon yung mga pulis na mga matataas 40 pulis daw yung nagparating na ho ng 2 batalyon doon. Hindi natin malaman kung ano. Pero dapat pag ganyan na mga salita nitong mga Duterte, na hindi kami papahuli ng buhay, ganoon din si Kibuloy, hindi ba? Eto naman si Baste, handa akong mamatay, mga ganyan. Iba ho to. Dapat pag ito mga salita ng mga namumuno sa isang lugar, tsaka tinitira na nila yung gobyerno, di ba?
Dapat tanggalan na sila ng police power para malaman kung ano yung sinasabi nilang private army nila na handang magpakamatay sa kanila. Di ba mga boss? Ganun lang kasimple. Oh. Malalaman kung ano talagang lakas na meron to. Kung gaano karami ang mga private army nitong mga to. Oh. Parang ginawa doon kay Tebes, di ba? Oh. Eh wala eh. Pag sa totoo mga boss, hanggang hindi napapahinto ni Bongbong itong Duterte, guguluhin talaga ho nito, manggugulo na manggugulo to. At the same time, yun nga ang pogo. Oo. Ewan ko kung paano ang mangyayari dyan, no? Investigasyon na yan, matagal-tagal pa rin eh. Kung ano-ano na lumalabas. At yun nga, ewan ko. May mga nagsasabi, may mga nagtatanggol pa eh. Dito kay Alice in Wonderland. Lalo-lalo na si Harry Roque. Ito yung mga tagapagtanggol. Tiit naman ng kampo ni Mayor Alice Guo na totoo ang sinabi ng alkalde sa pagdinig sa Senado. Samantala, isasara naman sa publiko ang susunod na pagdinig na Totoo daw sinabi ng alkalde sa hearing sa Senado. wala nang puro mga scripted yung mga pinagsasabi, di ba mga boss? ng Senado tungkol sa pagkakakilanlan ni Guo. At nakatutok si Rafi Tima. Matapos kisahin ng mga senador dahil sa mga panibago niyang pahayag, gate ni Bamban Mayor Alice Guo pagkatapos ng pagdinig. Ako po isang Pilipino at lalong-lalo na po hindi pa ako spy. Maraming mang nilinaw at itinama sa kanyang ikalawang pagharap sa Nang namang aminin mo, di ba? Senado, gate ng kampo ni Guo, nagsasabi siya ng totoo. The burden of proof transfers to the accuser. Napatunayan nila na peke yung mga hawak naming dokumento. Yung kanyang birth certificate, yung kanyang passport, ilang beses na po yun na-renew. Iba naman ang tingin ni Senadora Risa Ontiveros sa niya tila rehearse ng mga sagot ng alkalde. Sino ba namang mga tao ang hindi naturalesa na pag tinanong mo o anong memories mo nung bata ka na kusang lalabas yun, di mo nga mapigilan kasi ang dami-daming alaala. So lalo lang lumalalim yung misteryo tungkol sa pagkatao ni Mayor Alice Guo. Bagamat marami pang tanong ang mga senador at marami pa silang ipinapasumite mula sa alkalde, magiging closed door ang susunod na pagdinig. Marami rin daw nais malaman ng ilang senador mula sa ama ni Guo. Mas mahalagang tanong para sa akin yung biyahe ng tatay niya na halos sa isang buwan, 2 beses. May isang nakita kami, 1 buwan, 3 beses. Nakita naman natin, yung negosyo niya dito, hindi kumikita, pero bumabiyahe siya doon dahil nagnenegosyo o may ibang ginagawa. O andalas no? At, pero kung dudugtungin natin itong mga kwentong ito, pwedeng kasabwat siya dito sa Pogo na nangyayari. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok. At least, yung Banban, mga boss, maliit lang na lugar. At yun nga lang, kumbaga, parang yun lang iniimbestigahan, yung pogo-pogo dun, no? Pero, natanggalan na ng police power, yung mayor. Bakit yung sa Davao, hindi matanggalan ng police power si Baste, di ba? Masyadong grabe yung sa Davao, di ba? Nandun si Kibuloy, nagtatago. Hindi malaman kung nandun din si Tebes. Si Bantag, di ba? Pagkatapos, nagdeklara pa ng war on drugs ito na dami na naman namatay. Pero walang aksyon ng DILG para tanggalan ng sila Abalos na tanggalan ng police power na yung Duterte. Di ba? Nakakataka mga friend. Ang dami. Tsaka marami hong sinasabi, yun nga Davao, yun nga, andyan daw yung mga drug lord, nandyan kung ano-ano, whatsoever, Michael Yang, nandyan din, ang daming nandyan dyan, na dapat, sobrang dapat tanggalan ng police power yung mayor dyan, kung tutuusin natin, di ba mga friend? Sa Banban, tanggal, wala pa napapatunayan, di ba? Samantala doon sa dami na namamatay sa Davao. Walang suspension ng police power, ba? Mag-collab na ho tayo, sakit ulo. Shout out Noel Tenco.
shout out Angelito Vincent. Sabi ni Noel Tenco, nakakainis na hearing sa drug war yan. Alam naman nila ang architect ng war on drugs na yan. Oo. Pero hindi nga pwede. Courtesy ano yan? Ayaw patawag ni ni Abante. Oo, di ba? Benny D. Tungol, shout out. Walang kahihinatnan niyang investigasyon na yan. Ayan siya na mismo ang nagsabi na DC Digong ang nagpapatay. O, di ba? Hindi, nag-aabogado to si Atras eh. Daisy M. Magallanes, shout out. Magandang gabi po, Sir Rox. Watching from Turin, Italy. God bless po. God bless, Daisy. Arnie Aquino, shout out. Good PM po, Karox. Yung ugat na dapat bunutin, hindi yung ugat ang dapat bunutin, hindi yung mga sanga. Totoo. JJC Hope, shout out. Ang ICC ang bubunot sa ugat. Oh, talaga. Cat Gray, shout out Lahat ng kaso sa Pinas, iisa lang ang pulot dulo. Weak government si Marcos. Kaya walang nangyayari. Ang dali naman ng solusyon pero pinapahirapan at sikot-sikot lang ang mga Pilipino. Ang tingin sa atin ng mga nakaupo ay mangmang at bobo na mga Pilipino. Wala kasing pumapalag kaya tinatamad na akong makinig sa mga issue. Nga, sila Atty. Enzo na lang maingay. Atty. Enzo, Toto Kausing, Badcaster, Christian Isguera. Ang gagaling po nila. Sila dapat na mga nakaupo dyan sa gobyerno. Pero sa naman, shout out. Good evening po, Karox. Sa aking opinion, dapat isama sa investigasyon yung partido sa eleksyon ni Mayora Goo. At bakit nakasama siya sa lineup ng kandidato kung wala silang alam kay Mayor Goo? Totoo. Ano po, Karox? Basta ganun na lang na pwedeng sumapi sa partido. Nga, ang naging ano pala niya, friend, naging, sa ngayon ang naging vice mayor niya, yung dating mayor. At yung dating mayor, yun ang nag-ano sa kanya, sumuporta sa kanya daw. Oo. Kasi hindi yata pwede tumakbo yung dating mayor eh, parang 3-termer na, kaya nag-vice mayor na lang siya ngayon. Oo. Hay naku po, sabi nga ni Atty. Toto Kausing, mahirap yung duda-duda at pag-akusa kung walang tatayong witness at matibay na ebidensya. Totoo yan. Imbestigahan ang source of income ni Go. Masikip tayong matakot sa at mangamba sa kapwa nating Pilipino na espiya ng China kaysa kay Go makapili. Sabi nga ni Gato C. Rizal, masigit akong nangangamba sa kapwa ko Pilipinong nagpapakamangmang at magpapakahamak sa sariling bayan. Totoo yan, Federico San Juan, ha? Tawa kay Bato, mga boss, no? May paiyak-iyak pa, eh. Bumoto rin siya kay Chis Escudero. Parang tanga rin, no? Pero San Juan ulit, Karox, lahat po tayo, ekspekulasyon, haka-haka, kuro-kuro, at pagdududa kay Alice Go. Dapat may tumayong testigo at may matibay na ebidensya. Matibay na ebidensya ang basihan ng korte para akusahan at paratangan at ng parusa ang isang tao tulad ni Go. Totoo. Ang problema nga, Ferdinand, ombudsman daw yata. Sino ba naglagay ng tao sa ombudsman? Ba? Ay nako. Ted, shout out. Ayaw pala ni Atras Abante na ipatawag si Digong sa investigasyon ng EJK dahil hindi naman si Digong ang pumatay ng mga durugista. Ano kaya kung si Atras Abante ang patayin? Malamang ipatatawag niya si Duterte. Totoo yan, ha? Patay tayo dyan. Joel
Ugdang. Welcome to the club. Ang pogo noon, ang pogo noon, puga na ngayon. Kaya, Ramon Valencia, shout out. Good morning night, bossing. Yun si Congressman Abante, parang paatras at... good morning night, bossing. Yung Congressman Abante, parang paatras ang utak. Parang hindi niya alam kung sino ang pasimuno at nangyaring patayan ng Pinas. Gusto lang niya yatang magpa-cute sa harap ng media. Pagharap sa media. Parang ganun nga, diba? Ay, atras. Ted, shout out. Ay, shout out na si Ted. Kung puro excuse na lang sa birth certificate ang idadahilan dahil nagkaroon ng aberya sa rehistro, sino ang paniniwalaan natin kung sino ang espiya? Di rin ako believe kay Toto Kausing at kay SP Isko Caldero sa pagkumpara sa pagkatao ni Alice Go at Grace Po. Ang magaling ang magaling na espiya ay magaling din sa pagsisinungaling at pwede kang mapaniwala na kapatid ka niya at ang tatay at nanay mo ay hindi mo magulang. Kung sakali mang mabuko, madali rin siyang malimutan. Sasabihin lang niya, di ko na po maalala, Your Honor. Lumaki po kasi ako sa farm. Totoo yan, Ted. Taragis. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox. At sa inyong may bahay, God bless always. God bless, Raul. Raul ulit, Itong si Congressman Atlas, kumbaga sa pinalaot sa dagat, parang mangisda, ang dala ay pamingwit at ayaw gumamit ng lambat. Galing mo, Raul. Kuha mo, Ano yan? May pilian? Duwag na investigasyon. Wala sa kalingkingan ni antivirus. Ay, hontivirus. Patay tayo dyan. Raul Villanata ulit, SAP, kayang pulbusin ang Davao niyan. May tracker team yan sa pool na si Kibulok niyan. May mga x-ray yan, drone, at mga aso na K9. Di ba? Pero dapat tanggalan muna, Raul, ng police power si Baste. Kagaya ng ginawa kay Alice Go, di ba? Malalaman na ngayon, hindi na pwede pumalag yung pulis. Wala na siyang power over the police di yun na, yung mga niya na ng mga Duterte sa Kibulog, yung mga private army na nila alam na nila kung sino ang kanilang kalaban, di ba? Ganun lang kasimple yun 2 batalyon, patay ko, mahalughog ng todo yung kingdom. Kung talagang titirahin. Kagaya ng ginawa dito sa Banban, di ba? Makikita mo yung mga underground na lagusan. Marami yan, sigurado. Tiyak yan. Mga friend. Sabi nga ni Arlene Stone, yun nga, may mga underground din daw yung mga dyan sa Prayer Mountain, di ba? Raul Villanata ulit. Uulitin natin si Alice in Wonderland Go. Produkto lamang ng malawakan at walang kasing duming sistema ng korupsyon sa mga ahensya ng gobyerno. Totoo. Pag hindi nalunasan yan, marami pang mas matindi kaysa kay Alice in Wonderland Go nalilitaw. Totoo yan. Galing mo, Raul. Ramon Valencia ulit, Bossing, si Dutay ang nagluwal dyan kay Alice Gogo. Nakalimutan niya lang kasi na may amnesia na siya. Baka nga may tattoo din yan may tattoo din yan ng sindikato pwede. Pwede yan, Ramon. Tsaka yan, talagang yung mga Duterte, talagang tsura, talagang pag hindi na sawata ni Marcos yan, walang mangyayari sa kanyang administrasyon. Guguluhin siya ng guguluhin yan. Ramon Valencia ulit,
Kamusta na lang sa lahat ng Rocky Warriors at sa pamilya mo? Sabi ni Ramon. Elizabeth Iscario, good evening Sir Rox. Hi, epal lang investigasyon na yan at ayaw nilang papuntahin si Digong. Kunwari lang yan para palabasin na nag-iimbestiga daw sila kuno para ipakita sa buong mundo na gumagana ang justice system natin. Bakit wala yung pinakautak ha? Kung Abante, bakit ka pa gagawa ng kunong hearing diyan sa kamera? Tuta ka din lang ni Digong. Totoo. Ayaw niya patawag. Hindi anong... Lahat ni Baya, shout out ha. Ramon Valencia ulit oh. Bossing pahabol. Itong si Tulpo, mahilig sa lie detector. Gusto lang umepal. Pero kung kay Kibulog, tahimik at tumahimik din sa loto scam. Dapat dito doon na lang sa mga kaliwaan ng asawa, hiwalayan, iwanan, pinagsamantalahan. Doon yan sumikat eh. Totoo yan, Ramon. Hello, Miss Akira Milus. May you have a blessed Sunday. A blessed day. Ingat, magpakabait ka palagi. Shout out, Akira. Sana okay ka lang. Ramon Valencia ulit Mamasyal sila sa sementeryo sa Tarlac. Yang pangalan na Amelia Lial ay tiyak na nandoon matagal nang namayapa. Pwede rin, di ba? Walang birth certificate yung Amelia Lial Antonio Go, wala din di ba? Putik yan. Wala ring marriage certificate. Hindi kaya ito si Alice Go the appointed daughter. Baka kapatid ni Kibulog. Bossing, ang bobobo at ang tatanga ng nakapwesto ngayon sa gobyerno. Sa kaso ni Alice Go, hindi kailangan mataba ang utak. Totoo yan, Ramon. Balitang-balita ngayon yung pagkaka-guilty verdict nito si Gadon, di ba? His Excellency, Supreme Court, bukas na natin pag-usapan yan. Kino-contest ni Gadon na Supreme Court. Di ba pag Supreme Court na, final na, wala nang si Gadon gusto pang umapila. Saan kaya apila si Gadon? Wala nang korte, Supreme Court na yan, Gadon, ikaw naman. Mali ang Supreme Court para kay Gadon. Napakatalino talaga ni Gadon. Good evening, Karoke. Maaga man o ginabi, tuloy lang banat, Karoke, sabi ni Kalat. Elizabeth Iscari ulit Buti lang at may senador na kagaya ni Senator Hontiveros at itong Senator Gatchalian na para matanggal yung pogo. Dapat lang talaga tanggalin na yan dito sa ating bansa at hindi kagaya nitong bagong Senate President na si Escudero. Wow ha, di pa kaya kumbisido na itong Mayor Go ay Chino. Tagapagtanggol pa ata ang senador na ito kay Mayor Go. Senate President ka pa naman, kakahiya ka. Akala ko matino ka. At akala ko matino kang senador. Booking na nga ang modus nitong Mayor Go na ito nag-aabogado ka pa. Galit si Elizabeth Iscare dito kay Chis Escudero. Rodelia Alpilor, shout out. Tama po kayo, Sir Rox. Nakakainis na yung Go. Go na yan. Ginagawang tanga mga manonood sa kanya. Ang sarap upakan at sana magtuloy-tuloy at tuluyan ng mapalaya sa bansa natin ang huwad na Go na yan at sa mga pinadalang sundalo tuluyan na ng mga salot sa ating bayan. Dasal at manalig tayo na mananaig pa rin ang katotohanan. Yan lang po, sir. Ingat po tayong lahat and God bless po. God bless, Rodelia Alpilor. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen,
July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Dolor Garcia, shout out Friend Amy Bingson, shout out. Sana okay lang kayo Friend Shervin, sabi niya. Mabati po ng magandang buhay Impong Basyang, Team Tia Deli, at sa lahat po ng Team Rocky Warriors the Great. Walang Diyos Rox, sa dami ng puro ka gimbal-gimbal na ganap at talaga po namang makapanindig balahibo, lalo na po dito sa topic mo kay Babuyan Island. Masasabi ko lang Sir Rox, siya ay isang napakahiwaga pero matalino at sanay na sanay magpaikot kung papaano siya lulusot kahit anong lupit pa ng mga tanong ang ibato mo po sa kanya. Talagang isa po siyang mahusay na con artist. Super cool, super calm. Walang kanervyos-nervyos kung sumagot. Totoo yan, friend. Alam na alam niya po lahat kung saan po dadalhin ang ending ng istorya. Para di siya mahalata na siya po ang nasa likod ng direktor ng pelikula, ang Babuyan at Pogo ng Banban. Totoo yan. Napakahusay po talaga si Rox ng pagkakaganap ng bida dito sa teleseryeng pinapanood po natin. Wala ka na pong hahanapin. Siya na ang bida. Siya pa rin ang kontrabida. Masasabi ko lang po si Rox, yan po ang naging bunga ng sobrang pagkagahaman. Gahaman po ng nag-iisang kilabot ng kawatan. Napalihim pong nag-traidor sa ating bayan. Yan po ngayon ang kagimbal-gimbal na di mo po alam kung papaano mo po sila masasawata. Seguridad po ng ating mamamayan at bansa. Kapalit po ng nagkalat na pogo ngayon sa atin. Totoo yan. Dapat pong managot ang dapat managot si Rox. Grabing kriminalidad at kataksilan po sa bayan ang sinukli po sa atin ng kilabot na supremo. Totoo yan. Kung ano po magiging ending, di syempre, masaya para dun po sa mga nagtatamasa at nahihiga sa pera at kapangyarihan. Totoo. Dun naman po kay Atras Abante, oy! Tumigil-tigil ka dyan. Damontres ka. Nakakagigil ka ng sakit ng rayuma. Pwede ba? Lumayas-layas ka na dyan. Parang wala sa hulog, Prince Shervin, yung si Congressman Atras Prince Shervin ulit Sir Rox, dagdag comment ko lang po kay... Dagdag comment ko lang po kasi nanggigil lang po talaga ako dito sa bugok na ito Di alam ang pinagsasabi. Si Atras, sarap niya pong chinilasin sa uso. Ang gulo-gulo na. Isinisingit pa niya na ang kaipalan niya. Pampabuisit lang lalo na ang iyang gagawin mo. Urong din pala yung lawlaw mong lubot. Leche ka. Para ano pa yung gagawin mong imbestiga ka pang nalalaman. Wala na ba kayo talagang alam? Kundi magsayang ng panahon at salapi ng bayan. Totoo yan. Ayan sa harapan ng mga mukha mo ang pasabog ng pogo. Bakit di yan ang atupagin ninyong mapalayas na mga buwisit kayo, Kung yung aming pinuno na Siga po ng Cavite, sir. Kaway-kaway po tayo. Ano po? Magpakitang gilas naman po sana tayo. Na tayo po mga taga Cavite, di lang po tayo hari at ng tigasin at kawatan. Hari din po tayo ng sablay, anak ng tokong panis na buhay ito talaga, Sir Rox. Kahit saan ka po pumaling, puro mga polpol na buwisit, ginam. Ewan ko sa inyo. Ayaw nyo talagang magsitino. Sana magsilayas na lang kayo dyan. Para nyo na lang awa, mga pesting yawa kayo. Puro kayo mga patawa. Mga
Mga wala kayong silbi, pwe. Mga buwisit. Sana talaga pag pipit-pitin kayo ni Lord sa mga yawa niyong lubot, mga leche. Maita ulo ni Yadeli. Librado Ludovico, shout out Blessed Saturday morning, Karoke, and to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless and stay safe and healthy. Simple lang. Simpleng malaki ang takot niyang mamang yan kay Dorian Dutay. Lecheng hinduropot, sayang lang ang panahon at pera, dapat ang apelyido mo atras. Librado, baka hindi mo kilala yan. Pastor daw yan, ha? Pastor na, congressman pa, o saan ka pa? Librado ulit, oh. Tawa-tawa siya. 2 batalyon, wow. Pang Navy SEAL lang tao, Pag Navy SEAL, ilang tao lang, remember Saddam Hussein at Bin Laden, hindi batalyon ang humuli. Katawa-tawang Pilipinas. Totoo. Librado ulit, oh. Maraming agency ng gobyerno ang sangkot dyan sa lintik na pogong yan. Unang-una na si Dorian Digong nyo Dutay. Imagine, visa upon arrival, only the Philippines talaga. Pwe, totoo. Visa upon arrival, meron ba nun? Only in the Philippines, di ba? June 360, my friend, shout out. Good day, Manong Roque. May comment din po ako pero nakalimutan ko. Babalikan ko po kayo next vlog mo po. Para ka naman si Alice Go. Ha? Luis Tresbisan. Luis Trebisani. Spy. Wise planted. Planned. Diretso, kulong. Luis ulit, oh. She had money to acquire a birth certificate. Magarbo ang buhay. Sino ang niloloko mo? Mga senador. Julius Alimbuyaw, shout out. Kung ganon, wag nang ituloy ang investigasyon na yan. Di ba kaya nga merong hitman para iwas pusoy? Paano na kung ang investigasyon ikakanta tayong tunay ang na mastermind? Sasabihin pa ba na di pwedeng dahil di siya mismo ang tumigok? Ganun ba yun? Ganun nga, Julius. Ganun katalino si Representative Atras. Ha? Kalat niyo. Kung si Idol Norman, panamin ni Karoke, I cannot see any logic in there. Walas tika din tong si paring Benny Atras. Batak na batak din kasi ito ng bulbul ng kabayo, kaya walang hulog logic ito. Tonic, shout out. Mr. Atras, saang planeta ka ba? Ha? Mr. Atras, saang planeta ka ba galing? Huwag kang mag-imbestiga kung takot ka kay Digong. Moro-moro lang yung investigasyon ninyo. Totoo yan, Tonic. Kalatibaya ulit to. Diyos ko por santo. Isa sa namang walang kwentang pagsasayang ng oras at pera ng bayan. Ang investigasyon ni paring Benny Atras. Puro na lang sarsuela. Nakaka-regla na. Patay tayo. African Sai, shout out, Kalat ni ulit, oh. Usapan, kung ganito lang naman ang takbo ng usapan, di mag-alaga na lang tayo ng baboy, Karoke. Baka naman, yun nga plano ko talaga. Baka makabili tayo helicopter. Ha? Chupisto Bunao, good PM. Good PM po, Kuya Roque. At sa mga ka-warriors, Kuya,
ang sarap palang mag-alaga ng baboy, instant billionaire ka agad. Di niya totoong mahal. Ang mahal niya ay ang mga kababuyan. Gising mga banban. Totoo. Chupisto Bunao ulit to. Chupista Bunao. Ikure ko lang po, di po niya mahal ang mga taga-banban, kuya. Ang galing pala ni Jinggoy mag-imbestiga. At si Ligarda, Kimo Bato, bakit di kayo sumali sa pag-iimbestiga? Ha? Ang gusto nilang imbestigahan ewan. Lahat talaga to. Chupista Bunao ulit to. Kuya, si PBBM, maganda ang disposition ngayon. Sana hindi ningas-kugon lang. Ningas-kugon lang po. Ha? Ay nako mga ka-warriors. ICC na po talaga ang pag-asa natin. Walang iba, Chupista. Marilu Pabianak, shout out ha. Blessed Sunday po tayo at sa mga ka-warriors. Ano bang kaisipan nitong mga pag-iimbestiga ba? Bagamat obvious, napakitang tao at ipakita sa ICC yung mismong ulo. Ha? We invite, ay nako, mas lalo nyong sinasaktan ang puso ng pamilya ng victims na EGK. Tama naman po kayo, tay. Sinabi mismo ni Atras Abante na di niya kailangan pumunta ang ICC. Hay, Pilipinas, ang hirap makakuha ng justice. Totoo. God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. Bigla po tuloy ang mga naririnig naming name sa hearing. Baupu, Honsheng, Shemen, Shina. Nang dahil sa nagdaang pinuno, napasok tayo ng sari-saring problema. Mas lalo na tayo di makakausad. Totoo yan na. Grabing pera, dami. Grabing pera. Dami nilang budget in few years. Natapos po at ang mga facilities, bilyas, tunnel. Samantala tayo mismo, dekada na train sa Bicol, di makagawa kasi walang budget. Kaya obvious talaga naman, illegal ang nangyari sa Pogo ni Amnesia Gear. Lord God, bless the Philippines. Totoo yan na. Marilo Pabian ulit to. Ha? Napakatagal mag-decide ng gobyerno about Pogo. Buhay pa ang Ka-Percy, sumisigaw na siya ng paalisin na sa bansa. Nagawa ng Vietnam, bakit di magawa sa atin? Ipinakita talaga na mas pera mahalaga sa kanila kaysa reputasyon ng ating bansa. Totoo. Eman Isisario. Welcome to the club. Good evening po, Tyrox. Para sa akin, katangahan na po kung maniniwala pa na Pilipino yan si Alice Coo. Mukha pa lang halata ng Chinese, lalo pa accent na niya, Chinese talaga, di ba? Eman ulit, oh. Halata masyado, tay, na medyo hirap siya magsalita ng Tagalog. Totoo na. Ibang-iba eh. Federico Mandak, shoutout. Tungkol dyan kay Alice Go. Nakahanap ng kakampihan mismo kay Cheese Escudero. Hamon niya sa mga nag-iimbestiga dyan kay Alice Go. Napatunayan nila na hindi Filipino citizen itong mayor na ito. Dahil ayon sa kanya ay Pilipino ito base sa birth certificate. Sa birth certificate ito. Nagpa-presscon pa siya para ipagtanggol si Alice Go. Inilagay niya sa alanganin ang ginagawang investigasyon nila Senador Risa dahil sa pinangungunahan na niya, kaya lumalabas parang kampi pa ito. Kampi pa siya dito. At parang nag-abogado pa dito. Dapat, di ba, bilang Senate President, hindi na siya bibitaw ng ganitong mga pahayag. Totoo yan. Dapat nga sa kanya ay suportahan niya ang investigasyon
para lumabas ang katotohanan, lalo yung dawit ang mayor na ito sa illegal na pogo. Kasi si Cheese ay hindi daw against sa pogo operation. At sa kanya din nanggaling na kung titigil daw ang pogo ay itigil na ang lahat ng sugal sa bansa. O, yun ang gusto niya, di ba? Hi, say cheese. Ha? 3J Hope, sabi niya. Alam mo, Sir Ox na sa akin lahat. Ox na sa akin kahit hindi ipatawag si Dutz sa Congress o kahit sa ang hearing. Kasi Sir Ox, kumbaga sa korte, moot and academic na yan. Once na ang ICC ang umareso sa kanya, kaya naiisip ko nga na si BBM petex lang kasi ang mas mahalaga ang ICC. Kapag nahuli na si Dutz ng ICC, panalo na rin ang Senado, Congress. Maging ang mga kaso sa korte sa Pilipinas ni Duterte. Totoo. 3J Show ulit Ayan na nga Sir Rox, 2 batalyon ang pinadala ni BBM sa South. Ano ang ibig sabihin niyan? Sino ba ang nasa South? At anong meron sa South? Your guess is as good as mine. Sabay tao Sumagot si Kalat niyo. Basta South is the place to be. 3J Show pala to. Si Cheese Escudero, Sir Rox, sa palagay ko hindi siya kampi kay Alice in Wonderland. Kumbaga, ang ginawa ni Cheese bilang president na Senate, kunwari hindi siya bias. Kasi wala nang kawala si Alice in Wonderland. Binigyan lang ni Cheese si Alice ng lakas ng loob kuno. Pwede. 3J Show ulit Sir Rox, hindi ako naniniwala na si Alice in Wonderland ay hindi nag-aaral ng regular school. Parehas tayo. That is totally bullshit. Nag-aral yan siguro sa ibang bansa using different name and passport. Totoo, di ba? Late na siyang nagpa-register. 19 years old na siya nang magkaroon ng birth certificate. Where was she at the last 19 years before she got her birth certificate? Di ba? Yan ang mga tanong ng mga investigador. Don't give me that excuse na nasa farm siya at doon siya all her life. This is an insult to intelligence, di ba? Matanda na siya sa edad na 16, 17, 18 para di niya malaman kung may birth certificate siya o wala. Di ba? Sobra na lang ang pagka-stupid ng tao na maniniwala sa ganyang istorya, sa istorya niya. Nakatapos na yan ng pag-aaral, siguro sa China. She is trained somewhere to be a spy who loves me. Totoo. Baka yung nagturo sa kanya doon sa tinago siya sa farm, di ba? Yun ang sabi niya. Tapos may teacher siya doon, tinuruan siya siguro siyang magtagalog, di ba? TJ siya po nito. Sige, Sir Rox, for arguments purpose na lang. Let's say na nag-aral nga siya sa bahay lang all her life. Yung nagtuturo sa kanya, dapat sinubmit sa DepEd o kung saan ang Department of Education para ma-credit ang kanyang edukasyon by homeschooling. At syempre, kukunin ng DepEd ang proper ID ng estudyante na nakatapos ng high school para ma-issuance ng proper diploma. So, paano siya nakapagbigay ng tamang ID kung wala siyang birth certificate? Yung mga tanong, di ba? Shout out, Brother Eli Asisio. Emans Calona, anak, shout out Boyong Kong Balong, shout out. Mission accomplished, mga boss. Hanggang bukas po muli. Sana maaga-aga na bukas. Pilitin ko. No, mga friend. Magandang gabi po, mga friends. Salamat po sa mga comments ninyo doon sa aking hipag na hanggang ngayon nai-exorcist pa, no? Lalambot din yan.
Shout out, Grace Chingsay. God bless po mga boss. Good night.